What's up mga kabubong? Welcome sa episode natin today. I'm Paul Castillo of Caspa Roofing, and for today's video, nandito tayo ngayon sa bahay ni Sir Miguel Umalay para i-update ko kayo sa kanyang roofing renovation. Please click the link below because it's time to raise the roof. Ayun. Nandito na nga tayo sa taas ng iyong bubong. So mapapansin nyo, yan, almost done na kami. Nasa 80% na. Nailagay na natin yung kanyang mga flashing. Tara dito, lapitan natin. So yan, nilagay na natin yung kanyang capping, flashing, at saka yung mga ridge rolls. Ito yung tamang pag-i-install ng ridge roll. Kailangan nasa ibabaw siya ng mga flashing para yung tubig dito na papasok, babagsak yan dun hanggang dito. So dito, yung part na to, meron dyang clean sheet dyan, kaya hindi papasok yung tubig dyan. So, ayan, rivets lang natin yan. At saka ito, meron tayo ditong water stopper. Tawag dyan ay water stopper para yung tubig dyan, yung dumi, hindi yan babakat doon sa wall. At saka ito, yan. Ito yung nakopy ko sa US. Nakita ko kasi sa US yung mga copying nila. Dapat nakaganyan para yung dumi nga naman hindi yan babakat din. So, yung tubig yan, diretso hanggang doon. Diba? Tama? Yan. Doon ko nakopyan sa US. Yung methodology ng US yan. Applicable dito sa atin yun. Pwede, di ba? So, yun nga, na-apply na natin para hindi madama yung kapitbahay natin. Yung dumi, pag umulan kasi, yung dumi bumabakat yan doon sa wall. So, pag merong ganyan, flashing, hindi yan babagsak doon kasi yung tubig yan pag gano'n, pag gano'n lang, so, papunta yung tubig doon sa wall. Diba? So, yun. Well, anyway, yung bago nga pala dito, yung gutter niya kasi yung dati nito talaga, kung mapapansin nyo, ay inside gutter. Kung mapapansin nyo doon sa previous video ko, dati dyan ay inside gutter yan. So, ang ginawa natin ay outside gutter. Bakit? Para mas mabilis siya i-maintain. At saka mas mabilis i-check kung nagkaroon ng leak yung ating gutter. So, yung dati niyan ay ganito. So, ito yung existing natin. Yan. Ito yung existing gutter natin. So, ang ginawa natin, tinanggal natin tong kahoy. Kasi nahihirapan sila i-maintain. At saka hanapin dahil nag-overflow yung tubig. So, ang ginawa natin ay, yun, in-outside gutter na natin. Medyo mahirap gawin to kasi tatanggalin natin to at saka itong part na to. Medyo mahirap gawin pero kayang-kaya naman yan kasi karpentero naman yung tao natin. So kinakarpentero lang yan. Ang ginagandahan lang nito kasi wala tayong tinapon na kahoy kasi kung ano yung kahoy niya doon sa gilid, yun din yung ginamit natin. Kasi ang kapal sayang Yan. Ang kapal kasi ng kahoy at saka ang tibay niya. Yung problema lang nito, pag barado yung gutter, mahirap siya i-maintain. So, mahirap siya linisin. Unlike pag outside gutter, mas mabilis siya i-maintain. So, yung matapos na to, malapit na. Kompleto na yung mga ridge roll natin, di ba? Ayaw, may delivery tayo. So, yung patapos na tayo. Siguro mga 5 days pa. 5 days na, tapos na tayo. 5 days pa tayo dito. Matatapos na tayo dito, 5 days. So, ito, anyway, pag nag-roof replacement tayo, minsan yung iba kasi nag-iisip, natatakot sila kasi lalo na ngayon pag tag-ulan, mahirap mag-replace or magbaklas kabit ng yero. Pero kasi yung technique dyan ay ito. Yan. So, kailangan naka-overlap lang siya ng isang yero doon sa existing roofing para yung tubig yan hindi yung papasok sa loob. Kahit sobrang lakas ng hangin, ang lalim yan, hangin din yan. Hanggang dito yan. So, hindi mapapasokin ng tubig yan. So, yan yung technique lang dyan. At syempre yung ridge roll. Yes. Tatanggalin yung luma. Tapos papalitan natin siya ngayon ng bago. Diba? So, yun yung existing, ganyan. So, magiging maganda yan. Gawin na natin outside gutter yan. At saka yung valley gutter nito ay ginawa na natin siyang stainless. Pero kasi ano yan, hindi siya stainless. Ginawa ko na lang stainless yan para maganda. Bonus na natin yung kay Sir O'Malley. So, yun. Yan. Ginawa na natin siyang stainless. At saka take note of that. 304 yan na stainless. Diba? Hanggang dun yan. At saka ito na yung kahoy. Yan. Diba? So, mamasilyahan na lang natin yan. At saka pipinturahan. Pero kung ako mas maganda yata, gawin na lang nating fascia cover. No? Para mas malinis. Saka mas mabilis siya linisan. At saka para maproteksyonan natin yung mga kahoy, hindi siya mabubulok. No? Anyway, matatapos na to. Malapit na siya. 1, 2 days, 3
3 days, 4 days, 5 days. 5 days nga. 1 week. Yung downspout, kailangan maayos ng tubiro natin yun. Pero kailan pa ba ng tubiro yun? Tayo na mag-install nun. Tayo na. Although may tubero naman tayo, so pa-install lang natin sa kanila. Di ba? So yun, dyan na nga nagtatapos yung video nito. Kung nagustuhan nyo, please give me a like and comment down below kung meron kayo katanungan. At sisikapin yung sagutin yan. Again, I'm Paul Castillo of Caspa Roofing. At lagi lang tatandaan, umulan man, umarot mo, ang Caspa Roofing ay lagi nandyan. Safety is way of life. Oh, don't forget to subscribe my new YouTube channel, Paul Castillo Vlog, everything under the sun. Safety is way of life. See you in the next video. Yahoo!